Para get Maricoy, gumawa nga ako ng libreng POS para gamitin ninyo. Ito ay cloud-based at anytime, anywhere, kahit nasaan ka at kahit anong Android device, pwede mong gamitin. Basically, ang POS na to, all you have to do is just go to dashboard.kukoexpress.com, mag-create ng account, mag-login, pumunta sa My Stores, i-click ang plus button sa upper right corner, mag-create ng store, maglagay ng picture, pangalan, location, ilagay mo na rin kung saan located ang store mo. Contact number ng store mo, pwede mo rin ilagay dyan. And then after mo i-click ang save button, magkakaroon ka na ngayon ng store sa loob ng My Stores page ng iyong dashboard.kukoexpress.com. Ganun lang kadali. May store ka na, unlimited pa po ang number of stores na pwede mong ilagay. After mong buksan ang store mo, pumunta ka naman sa items, mag-add ka ng categories. Pag may categories ka na, mag-add ka ng items. After mong mag-add ng items, wala! Meron ka ng POS items. I-download mo na ngayon ang Kuko Express POS sa Android sa Google Play Store para magamit mo na. All you have to do is just log in at makikita mo andun na yung mga products na nilagay mo sa store mo. Unlimited number of stores, napakadaling lagyan. Unlimited number of products, napakadaling lagyan. I-access mo yan anywhere basta may internet at may Android phone or tablet ka, pwede na yan. Record all your sales at lahat ng benta mo, magre-reflect sa tablet at magre-reflect din yan sa online kahit nasaan ka pa. Napakasimple lang po ng POS na ito. Hopefully, ay pakinabangan ninyo to. May kasama yung printing ng resibo. May kasama rin yung printing ng resibo, orders, although hindi pa tayo BIR accredited at syempre nasa testing phase pa tayo. Libre lang po ang napakadaling gamiting POS na ito. Huwag kayong manghinayang. Huwag kayong matakot. Hindi ko kayo pagkakapirahan sa POS na yan. Libre po yan. Yan ang bigay ko sa community ko. Maraming salamat sa pag-try nito at syempre sabihin nyo na rin sa akin kung may mga na-encounter kayong issue dahil ini-improve pa rin yan. Ni-improve ko pa rin yan every day. Hopefully po makatulong sa inyo ang free POS na ito. Maraming salamat, Parigoy at Marigoy. Bye. Ang Kuko Express po, first of all, ay pwede po yan ma-download sa Google Play. Libre lang po yan. Pero bago po kayo mag-download ng Kuko Express POS, kailangan nyo po munang magkaroon ng iba't ibang settings na kailangan nating ayusin. Example, kailangan muna nating ipasok yung mga items natin sa POS. I-manage natin yan, ayusin natin paano natin gagawin. Lahat yan later sa part sa ating live stream at sa ating webinar ay gagawin po natin. And kung paano siya gamitin, yan po ang unahin nating gawin ngayon. Ibantayan nyo lang po sa kabuuan ng video na to hanggang sa matutunan nyo kung paano ba gamitin ang POS ng Kuko Express. Alright, so papakita ko po muna sa inyo kung anong itsura talaga ng POS pag nasa loob na kayo ng application. Then later, ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng account, gumawa ng store at maglagay ng mga items. Okay, so simulan na po natin to. Una po, i-share ko muna sa inyo kung ano yung itsura ng ating POS at i-explain ko sa inyo yung iba't ibang parts ng POS natin para po mas maintindihan nyo kung paano nyo siya gamitin. Okay, pinapakita ko po sa inyo ngayon ay ang screen ng POS pag nakalagin ka sa tablet. So pag sa tablet po siya, ganito ang itsura niya. Napakasimple lang po. Ina-assume po nito na nakapagbukas na kayo ng kaha. Ganyan po ang itsura niyan kapag pumasok na kayo sa mismong POS at nakapagbukas na kayo ng kaha. Itsura po niya bago po magbukas ng kaha ay ganito naman. I-log out ko po muna. I-close ko muna yung cash register natin. Pag login ninyo, ang una nyo makikita ay ito. Yung listahan ng mga stores na ginawa ninyo under your account. Ibig sabihin, pwede kang pumili dyan kung anumang store ang gusto mong buksan. For example po dito, ang sample na meron tayo dito ay Minute Burger Indang. Yan po ang sample store na gagamitin natin today. Okay? So sa login screen naman niya, anong itsura ng login screen? Napakasimple lang din po ng login screen natin. Pag click natin yung logout, ito lang itsura ng login screen. All you have to do is identify mag-register sa dashboard.kukoexpress.com. Mag-register po kayo ng account doon. Now, which is later, ipapakita ko po yan. For the meantime, itry po muna nating mag-login. Number po yan, yung cellphone number na ginamit niyo sa registration ng inyong account. At syempre, password. Kung ano man yung password na nilagay ninyo sa inyong account. 0917463 pala yun. So pag mali yung account, syempre hindi siya makakalagin talaga.
Yan. So kung tama na po yung account ninyo, makalagin siya at tatanungin ninyo sa inyo kung anong store sa lahat ng store na ginawa ninyo kasi you can create multiple stores po dito. Hindi kayo limited sa isang account o isang store lamang. Kung marami kayong store branches, makakatulong din po sa inyo to. Pwede po kayong magkaroon ng access sa lahat ng store ninyo. So i-click lang po natin yung store na bubuksan natin and then i-click natin yung Open Store Register. Once na mag-open tayo ng store register, ibig sabihin kailangan natin ng initial cash account. Lahat ng cash register pag nagbubukas, 'di ba? Pag pasok mo sa store, bago ka mag-operate, kailangan may pera kang hawak. Most probably, meron talaga kayong hawak na pera kasi panuklian. So any amount po na hawak ng inyong kahera ay ipalagay nyo na po yan dito para registered na yan sa inyo at ma-record na lahat ng transaction, malalaman na natin later kung ano ba yung amount o cash amount na dapat na hawak ng inyong kahera. Para maging accurate yan, ilagay po natin yung actual na hawak niya. For example lang po muna 1,000 yung hawak na pera niya, i-click nyo lang po yung Open Cash Register. So once na mag-open yung cash register, lalabas na yung mga items na inyong nilagay sa inyong store dashboard. O later, pag-aaralan natin kung paano maglagay ng items sa store dashboard. Okay? So napakasimple lang po ng interface ng ating Kuko Express POS. Meron lang po kayong mga items dyan. Dito sa gitna, yung pinakagitna, yung pinakamalaking part, may items lang po tayo dyan. And then, dito naman sa kanan, meron po tayong yung order details and medyo maraming buttons dito sa order details. Dito naman po sa taas, pwede tayo mag-search ng mga items. Kung ano man yung dapat nating i-search. So halimbawa, hanap tayo ng burger, pwede tayo mag-search dyan ng burger. Kung nag-autocorrect pa, mali ang spelling. B-U-R-G-E-R. Yan, burger. No? So lalabas ng automatic yung mga burger dyan. So pwede nyo pa rin gamitin yung mga categories naman dito sa baba para mag-select. So mapapansin nyo, puro yung word na burger yung lumalabas. So kung ayaw natin gawin yan, all you have to do is just click the X button para lalabas na rin yung iba. Tulad nito, yung nachos, lumabas na. Pwede tayong bumalik sa show all dito sa baba para ipakita ulit lahat. Usually naman, kasya na yan dyan. Depende sa store kung napakarami yung products. Pero if you want, you can use categories naman na nandito sa baba. Yun, so ganun lang po kasimple kung paano tingnan kung ano yung mga available na products dito sa ating POS. Ngayon, dito naman po sa kanan, makikita natin yung order details. May iba't iba po mga functions yan ng bawat buttons dyan. So halos yung mga icons na yan po ay clickable. Halimbawa itong nasa upper right corner na mukhang discount button ay para sa discounts. Yun naman pong isa na parang chat icon ay para sa remarks. So pwede tayong maglagay ng discount and remarks sa lahat ng mga transactions natin sa ating mga bawat transaction na gagamitin natin, pwede natin lagyan ng discount at saka remarks. And then dito naman makikita natin yung order type. Makikita niyo po dito na meron tayong for here, for out, or for delivery. So ito lang po ang POS na alam ko sa buong Pilipinas na merong for delivery button. Magkakaroon po ng differences yan. Depende sa kung ano ang presyo ng items ninyo. Kung for dine-in ba, iba ang presyo. Pag nag-take out ba tayo at nilagay sa box, mag-iiba rin ba ang presyo? Pwede po natin yan i-control dito at magiging automatic ng computation yan. Later po, makita natin yan kung paano. And ang super special po about Kuko Express is yung delivery button na ito. Kasi yung delivery button na yan, tutulungan po kayo niyan mag-compute ng delivery fee na i-charge ninyo sa mga customers ninyo. So, can you imagine lang na merong nagme-message sa inyong page, gustong magpa-deliver, di ba? Most of the people na gustong mag-message sa page, gusto nila magpa-deliver. So, why not ilagay natin sa POS na itself na pwede ka nang dyan na mismo mag-control at mag-check kung magkano ang delivery fees. More on that later. Dito naman sa blank space na to, dito lalabas yung mga items na ilalagay natin sa ating cart o ang binibenta natin sa customers. And then syempre sa baba, nandiyan yung total, yung discount, and yung final amount, and pwede tayong mag-charge. Makikita nyo rin po dito sa pinakababa ay yung POS version niya. Kung anong version ng iyong POS. Alright, so ganyan lang po kasimple ang interface ng ating POS. However, hindi pa po tayo nagtatapos dyan.
Pwede po tayo ngayon mag-select ng items. Example, itong mineral water. I-click lang natin yan. Pwede tayo mag-add ng notes. Makikita natin dito yung pangalan ng item na kinlik natin. Makikita rin natin dyan yung itong presyo ng item na kinlik natin. So kung ang mineral water sa kanila ay 18 pesos, lalabas yung 18 pesos dyan. At syempre, pwede natin lagyan ng notes. Pwedeng halimbawa, may specific note si customer na huwag malamig. Pwede natin ilagay yan dyan para manonote natin yan. Pag click na add to cart, lalabas na yun doon sa kanang side. At doon sa kanang side po, pwede na tayo mag-add and deduct ng items. Pwede natin siyang tanggalin din gamit yung X button na ito. Yung red na X button. Pag click natin yan, matatanggal yan at automatic mag-update ang ating total and discount. And then, syempre, hindi mo mapipindot ang charge dahil wala namang items na available. Example, ibalik natin yung mineral water, add to cart lang tayo, walang notes. Pag nag-plus ka dyan, mag-multiply na yung 18 kanina sa amount o sa quantity ng items na gusto mong ibenta. Kung mag-add tayo ng hot choco, add mo lang ulit yan, mag-update na ulit yung mga details. So, walang kahirap-hirap kung paano maglagay ng mga items na ibebenta mo sa iyong customer. Napakadaling gamitin. Pwede ulit natin yung i-adjust. However, meron pa po isang advantage ang Kuko Express POS app. One of the most important part po sa ating pagnenegosyo, sa ating lalo na sa ating food businesses, very important po na ang mga transaction ay nag-upsell at nag-upgrade. However, minsan problema natin, lalo na sa manual, yung mga tinuturuan natin magkahera, nakakalimutan o minsan hindi talaga sila nag-upsell o nag-upgrade ng mga orders. So, itong POS po natin ay tinuturuan nito ang mga cashiers ninyo at pwede natin siyang iset, depende sa inyo, sa settings ninyo, kung i-require ba natin na itanong ng staff ninyo kung may upgrade ba o wala. So imagine nyo na lang kung nakakapag-upgrade ang bawat benta ng inyong store. So kung siguro 100,000 ang average sales mo, pero dahil marunong ka mag-upsell at mag-upgrade, most probably pwede mong gawing 130,000 yan every month. 150,000 every month. Kasi napakalaking factor po talaga na marunong tayong mag-upsell, no, at mag-add-ons. Yan po ang isa sa sinusolve ng Kuko Express. So, paano yung ginagawa ngayon sa Kuko Express POS? All you have to do is just set it sa back-end ng Kuko Express dashboard. Later, ipapakita ko sa inyo kung paano siya gawin. For the meantime, makikita ninyo kung paano siya nag-a-apply. So makikita nyo ito compared dun sa ating mineral water kanina, walang mga add-ons ang mineral water or upgrades. However, yung buy one take 1 minute burger, pwede siyang mag-add-on ng coleslaw, pwede rin magdagdag ng egg, pwede rin magdagdag ng cheese, at pwede rin magdagdag ng drinks. This way, natuturuan natin ang mga staff natin na mag-upsell at mag-add-on. Siyempre, may notes ka pa rin sa baba na pwede mong ilagay. So, depende na lang sa iyo kung ano yung mga ilalagay mong add-ons and upgrades for the product o the mismong product na yon. Usually, yun yung mga common items na talagang dinadagdag kapag in-order sila ng certain items na yon. Pwede mo bang iselect lahat? Pwede. Pwede rin isa lang. Pwede rin optional at pwede rin required. So, pag nag-add to cart tayo dyan, automatic, nandun na rin yung presyo ng coleslaw na 13 pesos. So, makita nyo, 48 plus 13, kaya siya naging 61 pesos. Diba? And automatic na rin yan, magko-compute. Ganun lang po kasimple gamitin yung POS ni Kuko Express. No? And then, pwede ka mag-discount. Magkano yung discount mo? Gusto mo mag-discount ng 45 pesos? O kung ano mang na-compute mo, i-click mo lang yung apply. Ngayon, paano tanggalin yung discount? I-click mo lang yung discount at i-click mo lang yung cancel para mawala yung discount. Ganun lang po siya nagwo-work. Paano kung sabihin natin na kailangan mo ilagay yung notes like 45 pesos ang discount? Yung discount na yun, para saan ba yun? Para sa senior. Example, senior discount o baka promo lang. It's up to you kung ano man ang gusto mong discount, at least na-note mo kung para saan siya. Bakit may discount? No? And kung for takeout naman, automatic na magbabago ang presyo nito kung na-save nyo rin ang presyo ng packaging ninyo. Mamaya sa settings ng item natin, makikita ninyo na pwede mong ilagay yung 48, tapos kapag may packaging, magiging 58. Depende sa inyo kung anong ilalagay ninyong presyo. Ganun lang po kasimple mag-set ng takeout price sa Kuko Express. At once i-click mo yung takeout,
mag-automatic na siyang magbabago. Dito lang po sa ating current na item ay wala tayong takeout price. Lahat ito ay kasi ang presyo sa Minute Burger hindi naman siya nagbabago kung takeout man siya o doon man siya kakainin. Alright? Pero, ito po, pupunta na po tayo sa very important part and unique feature ng Kuko Express, yung delivery feature. Once I-click po natin yung delivery, pag-click natin yan, ay lalabas yung mapa kung nasaan yung store natin. And then, we can move the map para check natin kung saan ba natin ida-drop off yung item. For example, dito natin siya ida-drop off sa may The Ranch Fresca Farm. Kung dyan natin ida-drop off yung items, all you have to do is just click the location and makikita niyo pong lalabas na dito yung delivery address kung saan siya na-drop off at syempre yung delivery fee na 92 pesos. Pero take note mga viewers po natin ngayon at potential partners, pwede niyo pong iset ang computation nito. Kayo po ang masusunod sa delivery fee na gusto nyong ilagay. Pwede nyo ilagay na 20 pesos ang flag down rate. Pwede gawing 50 pesos. Pwedeng 100. It's up to you kung magkano po ang delivery fee na gusto nyong ilagay. Ganun lang po siya. Kasimple. Pinadadali po nito ang trabaho ninyo. Imbis na magbukas pa kayo ng another application just to compute yung delivery fee, hindi na po kailangan. Dahil nandiyan na po yung items, automatic na po kukumputin niya ng application natin for you. No? And maliban po dyan, kapag tinuloy niyo po yan, is kung may rider po sa location, automatic po yung maghahanap ng Kuko Express rider. However, hindi po naman kayo nakatali na Kuko Express rider lang ang magde-deliver for you. Pwede niyo pong piliin ang in-house delivery. Later po, explain ko sa inyo kung paano nag-work ang in-house delivery. Okay, ngayon po na meron na tayong mga items, meron tayong delivery address, paano kung mali ang napili nating lugar? Dalawang option po para mapapalitan ninyo ang delivery fee or delivery address. First, pwede niyo po i-click ulit yung delivery and then lalabas po ulit kayo sa store ninyo, sa location ng store ninyo na nakasave sa system. Or pwede nyo rin po i-click yung delivery address para lalabas naman yung drop-off net nyo kanina. So, ganun po nag-work yung delivery button kung paano siya gamitin. So, halimbawa, palitan natin, hindi pala siya doon banda. Medyo mas malayo pa pala. So, ilagay po natin, kunwari ay nasa Kalumpang Leos Elementary School ang drop-off. All you have to do is just click confirm. Siyempre, kung for delivery yan, maganda, kunin na natin yung contact numbers ni customer. Ilagay na natin yan sa remarks. Pangalan, contact number, at saka mga landmark. Ilagay na natin yan para hindi na magtanong ang rider, ma-forward na agad sa kanyang details, mas madali na rin for you. Hindi na kayo may istorbo pa. Diba? Ganun po pinadadali ng Kuko Express POS ang sistema kung paano kayo mula pag-receive ng customer orders hanggang sa pag-compute ng dine-in or pag-compute ng take-out or pag-compute ng for delivery. So let's assume po na okay na kayo dyan. I-click na po natin yung charge. Once na-click po natin yung charge, di-display niya kung magkano yung dapat yung i-charge. At dito po makikita niyo yung amount paid, change, at saka yung mga buttons for the money na iaabot sa inyo ng customer. Napakasimple lang naman po nito. Kung anong pindutin niyo, mag-a-add lang po yan sa current na nakalagay doon sa amount paid. So halimbawa, yung piso, pindutin mo ng paulit-ulit, mag-a-add lang siya ng piso kada pindot. 5 piso, ganun din. 1,000, ganun din. Kung sakaling nagkamali kayo, just click reset. And kung sakaling mapindot mo yung confirm, hindi naman yan magpo-proceed kaagad kasi kailangan na may change amount. No, kailangan may lagay mo yung perang hawak o ibinayad sa iyo. Ibig sabihin, recorded din po lahat ng mga transactions na papasok sa inyo. Pwede nyo rin pong i-record kung cash ba yan, card or e-wallet. Pag cash, click nyo lang yung cash. Pag card, kukolect lang niya yung reference number nung card payment at saka ng e-wallet payment. And hindi na rin po nito bibilangin yung cash na kailangan i-remit ng kahera ninyo by the end of the shift. No? So kung reference number lang po yan sa ngayon, at least nasa segregate natin yung payment sa cash, sa card at sa e-wallet. Okay? Dito naman po sa baba, makikita nyo may button po tayo dito ng printer ng resibo. Mamaya po i-click natin yan para mag-link yung resibo. Meron tayong cancel and confirm. So let's try po muna natin na mag-confirm. For example, 1,000 ang ibinayad. Kung magko-confirm po tayo ngayon, let's try mag-confirm po tayo ngayon.
Pag nag-confirm po tayo, magki-clear na po yan. And then papasok na po yung order na yan sa ating merchant dashboard. So, ika-cancel ko lang po at baka pumasok sa rider, pumunta siya doon. Kasi for delivery yung ating sinelect kanina. Yan. So far, ganun lang kasimple po ang POS natin. Pero i-close muna natin to. All you have to do is check itong mga ano na to, mga details na to, kung ano man yung transactions yung kanina. So makikita ninyo wala pa dito yung nabenta kanina. Bakit? Kasi hindi pa siya na-accept sa dashboard. So syempre, itatrack mo muna kung ano yung mga transactions doon, i-prepare mo, i-ready mo, and then tsaka mo siya masasabing tapos na siya talaga. However, pwede ka na mag-close ng kaha mo para lang masabi mong tapos na yung cashier niya. No? On the other hand, pwede mo rin i-close yung kaha mo ngayon. Pag kinlose mo tong application mo, na-restart mo yan, ang makikita ng customer, ang makikita mo is papasok siya ulit sa kaha na to. Ganun lang po paano mag-close ng kaha. I-click nyo lang po yung nasa upper left corner, i-click nyo lang yan, and then pwede nyo ilagay yung amount dito. Any amount po pwede nyo ilagay dyan, kahit zero. Kung ano man yung actual na perang hawak ng kahera, yun po ang dapat na nandito sa loob ng closing cash ninyo. So kung zero man yung hawak niya by the end of the day, ipalagay niyo na rin po zero para lang masigurado niyo alam niyo kung ano yung dapat yung hanapin. Pwede rin namang 1,000, kung 1,000, kung sumobra man, pwede rin po. Any amount pwede yon. Kasi syempre, outside of the POS, i-check nyo pa kung bakit ba nagkamali. Maaring may sarili kayong process na gusto nyo i-check lahat bago i-close, or bawal talaga mag-close ng may sobra o may kulang. It's up to you na po kung anong process ninyo within your business. Dito naman po sa history, makikita nyo yung transactions nyo kanina. So ito nga, hindi pa tapos yung transaction, hindi pa naluluto, hindi pa nalalabas. Sa settings naman, ito yung pwede natin i-connect yung ating printer. So, i-click po muna natin, i-check po muna natin kung paano i-click yung, idudugtong yung printer natin. All you have to do, pagpunta sa settings ay i-click yung scan. Pero buksan po muna natin yung printer. Ito pa lang po yung na-try namin printer. So, once na bukas na, i-click po natin yung scan. And then, lalabas yung printer and click yung printer na i-connect ninyo. So makikita nyo yung printer, nagbago yung kulay. Imbis na green, naging parang blue na siya. Blue-green na. And then makikita nyo po sa taas, connected to PT210A3BE. Once na connected, pagbalik nyo po dyan, try natin ulit maglagay ng item. For example, buy one take 1 minute burger, 48 pesos plus egg na 17 pesos. I-add to cart natin yan. Maglagay ulit tayo nito isa pa. Add to cart natin. For here lang. Pag-click natin ng charge, pwede muna tayong mag-print muna kahit hindi mo natin i-confirm. Once na-click natin yung print, makita nyo sa camera ko po, ayan, nag-print na yung item, yung resibo. O tandaan nyo lang po, ang resibo na ito ay hindi pa BIR accredited, kaya po nakasulat sa resibo, this is not an official receipt. Ito po ay listahan lang ng benta ninyo na aasikasuhin nyo for this transaction. Gagamit pa rin po kayo ng sarili ninyong mga resibo. Kapag ka po nag-print kayo, nag-confirm kayo kaagad, let's say nagbayad siya ng 1,000 at kinlik natin yung confirm, pag kinlik yung confirm, automatic siyang magpiprint, hindi siya pwedeng hindi magpiprint. Bakit siya nag-automatic? Kasi iniisip po namin dito kung ano ba talaga yung kailangan ninyo bilang mga food merchant. Alam po natin na kung may printer ka naman at may resibo ka naman, kapag hindi nag-print yung mga staff natin, malaki yung chances na may dahilan kung bakit hindi sila nag-print. Ibig sabihin, hindi nila pinapunch ang benta. Anong reason? Bakit hindi nila pinapunch ang benta? Isa po yan sa mga kailangan at importanteng maintindihan natin. Nagawa natin ng security ang ating mga transaction, ang ating mga bawat benta. Kasi imagine mo kahit 20-20 lang yan. Every day, 600 pesos din yan. Sa loob ng isang taon, mahigit 7,200 din yun. Malaking bagay yung pwedeng mawala sa atin kung hahayaan natin silang hindi sila nagpa-punch at hindi sila nagre-resibo. Napaka-basic na deal po yan at magiging another barrier nyo po ito para maiwasan ang mga kupit at nakawan. Sino po ba dito ang naka-experience na ng ganyan? So yun, ganun lang po i-connect ang ating POS printer. Napakasimple lang, ganun lang din po mag-print. Sobrang dali lang po niya gawin. Close ang ating kaha. Mag-close po tayo at ilagay natin 56. So, try mo natin i-close yan.